Sabi ni Pedro, tubig na may salita. Ang salita po ng Panginoon. So nakita natin binahagi ni Brother Johnson maging mga pinili ng Panginoon ay dumaranas ng kahinaan sa kanilang mga buhay. May kahinaan, may kamangmangan. Alam niyo ba yan? Si Pablo, sabi niya, meron akong kamangmangan, sabi ni Pablo. Si Pedro naman dumating ang pagkakataon na nagpakita ng kahinaan. So sabi dito, sa John chapter 15 verse 26, but when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth, which proceeded from the Father, He shall testify of me. So sa punto na yon na si Pedro yung nasubukan, alam natin na ang espiritu ng katotohanan ay hindi pa ibinibigay, hindi pa pumapanahan sa tao. Pero kapag yung Spirit of Truth na yon ay namahay na sa isang nilalang, sa isang pinili ng Panginoon, ay sabi dito, He shall testify of me. Ibig sabihin, kung si Pedro ay minsan nag-deny, di ba? 3 beses nga yung kulaok ng manok, di ba? Ibig sabihin, 3 beses niyang i-deny, Tama ba? Tama ba ako? Pero kapag nandoon na, sabi dito, yung Espiritu Santo na yon, ay magpapatotoo kayo sa akin. Ipaglalaban niyo ang katotohanan. Amen? Hindi na kayo katulad pa ni Pedro na sa salita ay na-deny niya ang Panginoon. Sa John 16 verse 20, verily I say unto you that ye shall weep and lament, but the world shall rejoice. And ye shall be sorrowful, but your sorrow shall be turned into joy. So, say amen? Kapag nandun na, napuspos ka na ng Espiritu ng Panginoon, yung mga kalumbayan mo, pipihit daw sa kagalakan. Amen? So, marami nagpatotoo yan sa panahon ng biyaya. Maraming mga martyred na mga nag-translate ng Biblia, hanggang sa kamatayan, pinaglaban nila yung kanilang pananampalataya. So, say amen? Bakit? Dahil sa pangakong espiritu na yon, na kapag nandun na yon, sabi ng Panginoon, kapag ito'y pumanahan na sa inyo, He shall testify of me. Hindi na ang tendency ay para i-deny ang Panginoon, kundi i-testify hanggang kamatayan. Amen? Kaya nga, sabi dito, Luke chapter 7, verse 28, for I say unto you, among those that are born of women, that is not, there is not greater prophet than John the Baptist. Sa panahon na yan, ang lumang tipan, sabi nga dito, sa mga ipinanganak ng mga babae ay walang dakila kaysa kay Juan. Gayunmay, ang lalong maliit sa kaharian ng Diyos, ibig sabihin yung panahon ng biyaya, ay lalong dakila kaysa kaniya. Sabi sa amen? Kung si John the Baptist ay dakila, pero kapag ka ikaw pala ay ipinanganak ng Diyos sa Espiritu, lalong dakila.
Naintindihan natin? Ha? Lalong dakila once na yung Espiritu Santo na yon na ibinibigay sa bawat sumasampalataya. Sa panahon lang yan, mga anak, ng after ascension of Jesus Christ, Yeshua HaMashiach, after ascension, yung kanyang pangako na isusugo niya ang banal na Espiritu na siyang mananahanan sa inyo at kayo'y magpapatotoo tungkol sa akin. Shall we say amen? John 16 verse 13, when the Spirit of truth is come, He will guide you into all truth. So yung patnubay, for He shall not speak of Himself, but whatsoever He shall hear, that shall He speak, and He will show you things to come. So yun ang patnubay ng Espiritu ng Panginoon. Yung paninindigan natin sa katotohanan. Kahit nasa sandali pa na tayo ginagapos na, di ba? Kasi dumating din sa time na si Pedro iginapos, di ba? At alam na niya na sasapitin niya kung ano yung sinapit ng Panginoon. Pero yung panahon na yan, yung pagkakataon na yan, after the Pentecost, ay nanindigan na siya. Tama? Ipinaglaban na niya ang katotohanan hanggang siya po ay mabayubay doon sa cross at naging karapat-dapat siya. So, ganun din tayo. Lahat tayo, mga anak, susubukan di ba? Amen? At mapalad na lang tayo dahil may rapture tayong iniintay. Shall we say amen? Pero yung mga foolish virgins na may iwan, mabigat ang pagsubok sa kanila kasi 5 months tormention At kailangan nilang malakpasan yon na wag nilang itatanggi ang kanilang pananampalataya dahil doon sila magkakaroon ng kaligtasan. Amen? Samantalang sa atin, napakalaya natin, mga anak. Napaka mapalad tayo. Sikapin na lang natin na maging tapat, maging malinis sa harapan ng Panginoon. 2 Peter chapter 1 verse 8. For if these things be in you and abound, they make you that ye shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Yeshua HaMashiach. Ano po yun? Yung banal na Espiritu, Hindi ka pababayaan na na barren, tamad, o baog, o mga walang bunga, yon sa pagkakilala sa ating Panginoon. Sapagkat yaong wala na mga bagay na ito ay bulag na nakikita lamang ay nasa malapit sa pagkalimot ng paglilinis ng kanyang dating mga kasalanan. Kaya nga mga kapatid, lalong pagsikapan ninyo ang mga panatag kayo sa pagkatawag, sa pagkahirang sa inyo. Sa pagkaka-English ganito, wherefore rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. Shall we say amen? Tiyakin daw natin yung pagkatawag sa atin. Di ba? Tinawag tayo saan? Para sa kasalan. Shall we say amen? Hindi tayo tinawag sa Great Tribulation. Tinawag tayo para sa kasalan ng anak. For if you do these things, ye shall never fall. Shall we say amen? Itong sinasabi na pagsisikapan po natin. At sabi pa, Ephesians chapter 5 verse 16, redeeming the time because the days are evil. Yung mga araw,
pasama, anong pasama? Nararamdaman ba natin? Kaya nga, this world is not my home. We are just passing through. Shall we say amen? Wala na tayong gana eh. Dahil nag-iintay na lang tayo sa pagbabalik ng Panginoon. Hindi na tayo mangangarap ng mas malalim na pangarap. Huwag na natin gagawin yun. Kasi kung nasaan ang ating kayamanan, ay doon ang ating mga puso eh. Naintindihan natin? Baka dahil sa pag-i-invest natin, masyadong napakaraming material blessings, baka matulad tayo sa asawa ni Lot. Amen. Na nang hinayang at nilingon ang kanilang pag-aari marahil. Ang Sodom. At yun ay napahamak. So, kailangan lingunin natin. Look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Shall we say amen? Sa Kanya tayo tumitig dahil walang mawawala sa iyo. Kundi bagkos, iingatan ka, pagpapalain ka, at sabi nga, make your election sure. Matitiyak mo ang iyong pagkatawag. Shall we say amen? Kung magtitiwala tayo sa Kanya. Huwag kayong maging mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo mga puspos ng Espiritu. Shall we say amen? Kasi iba na yung dealing sa atin eh. Kailan sabi ng Panginoon, walang kabanalan ay walang makakakita sa Panginoon. Waiting ka. Amen? Shall we say amen? Waiting ka muna dyan sa Great Tribulation. So, wag namang mangyayari, mga anak. So, ilagak natin ang puso sa mga bagay ng mga kalangit. Shall we say amen? Sabi pa dito, na kayo'y mga usapan ng mga salmo, ng mga himno, at mga awit na ukol sa Espiritu. Hindi yung mga kwentuhan na walang kabagay-bagay, ano? Hindi yung mga pangarap na, alam natin, tapos na ang mga pangarap na yan eh. Hindi na tayo magtatagal dito sa mundo. Na mag-awitan at magpuri sa inyong mga puso sa Panginoon. So, ang dapat gawin ito. Tama. Ito nabibless ako sa batang ito eh. Kapag sinabi mong awit ka anak, awit siya, gospel song. Amen? Amen. Ang lakas pa ng boses niyan. Maliban na kayo tumulad sa isang bata. Sabi nga ng Biblia, di ba? Amen. Tapos na ang pamumroblema ng mga bagay ng sanlibutan. Tapos na po yan. Kayo yung mga pinagpala na. Sangayon ba kayo? Na kayo'y pinagpala na? At wag nawa, yung mga pagpapala na yan ay magiging hadlang para lalo kang makalapit sa Panginoon. Shall we say amen? Ayan na yan. Nandyan na yan. Hindi na mawawala yan. Pagpasalamat mo lang lagi. Ipagpasalamat mo na lang lagi at laging maingatan. Kayo mga usapan ng mga salmo, yan ang maganda, no? Sabi dito sa verse 20, na kayo'y laging magpasalamat sa lahat ng mga bagay sa pangalan ng ating Panginoong Yahushua sa makapangyarihan sa lahat na ating Ama. Shall we say amen? Magpasalamat. Napasakop kayo sa isa't isa sa takot
kay Yahushua. Sabi naman sa English, submitting yourselves one to another in the fear of God, in the fear of Elohim. Dito naman sa Tagalog, sa takot kay Kristo. Ano? May pagkakaiba, di ba? Kaya kailangan magpakatalino tayo. Sabi sa amen. So maraming nagkakaproblema dyan. Unang-una sa pagkakilala sa anak, pagkakilala sa ama, pagkakilala sa pangalan ng ama, pagkakilala sa pangalan ng anak. So ito'y kailangan diinan natin ito para hindi tayo maging lito katulad ng mga nagsasabing mga mananampalataya ni Kristo. Hindi naman ako nagdududo doon. Kaya lang ang problema, ang pinagdududahan ko bakit maraming hindi nakaunawa. Gayong napakasimple. Tandaan natin, si Kristo nagsasalita ng simpleng pananalita. Kailangan mayroon kang simpleng pagkaunawa sa mga bagay nito. Walang labis, walang kulang, dahil ang pagkaligaw, ang pagkalito ay napakadelikado. Sabi sa amen. Ang pagkalito sa salita ng Panginoon, napaka mapanganib. Dahil ang sabi ng Panginoon, ang kanya lamang pagpapahayagan ay yung mga tunay na pinili. Many are called, but only few. Only few are chosen. Naway pinili tayo. Shall we say amen? Kaya magalak tayo. Kasi kapag tayo yung pinakakonti, magagalak tayo mga anak. Kasi kapag sobrang dami na natin, siksikan tayo dito. Kasi dami na natin ng Jesus Miracles Crusade. Kasi dami na natin ng JIL. May napakadelikado, di ba? So, say amen. Napakadelikado yan. Hindi naman natin inaalis na sila naman ay sumasamba. So, say amen. Napakaganda na magpasakop sa Panginoon na may takot at pamumuhay na may katwiran. Kailangan din ng kabanalan sapagkat walang kabanalan, walang makakakita sa Panginoon. Kailangan natin ito. Kailangan natin sanayin ito sa isip, sa salita, at sa ating mga gawa. So, say amen? So, tapos na yung pag-deny ni Peter. Tapos na yun eh. Tayo'y dinadala sa paglilinis. So, say amen? Minsan dumarating sa buhay ng tao yun, nagre-reklamo. Panginoon, bakit nangyayari sa akin? Sa buhay ko, ito ang mga pagsubok na ito. Dumarating sa tao talaga yan. Lahat tayo, darating yun. Pero, tandaan natin, pag dumating ang banal na Espiritu Santo sa buhay ng isang tao, tulad ng mga banal na hanggang kamatayan, mga anak, mga kapatid, after na mabuhusan ng banal na Espiritu Santo, ay umaawit, nagsasaya, habang sila'y sinisigaan na nakapako, nakatali doon sa isang cross ng paninindigan. So, say amen. So, tandaan ninyo, mga anak, huwag kayong magpapadala sa mga pagsubok. Kapag kasumalang kayo sa pagsubok, lumuhod kayo, humingi kayo ng awa, at papagtagumpayin kayo ng Panginoon. Pero kapag masyado inyong dinamdam ang mga pagsubok sa buhay, baka iba ang masambit ng inyong mga bibig, ano? Baka instead na pagpalain ng Panginoon, ipatutuo ang Panginoon, maisumpa ang Panginoon. Sabi nga, wala raw sumusumpa sa pangalan ng Panginoon maliban sa Espiritu Santo.
Dahil kapag ka ikaw ay may Espiritu Santo, hindi mo magagawang maisumpa ang Panginoon. So, say amen. Yung mga sumusumpa, kadalasan sa nakikita natin, yung walang pananahanan yun. Shall we say amen? Purihin ng Panginoon. Sige po, tayo yumuko muna at may babahagi po ako. Ama namin, banal at makapangyarihan sa lahat, muli kami nagpapasalamat sa araw na ito, Panginoon, sapagkat ang kagalakan sa aming puso at patuloy na pagpapasalamat sa iyong dakilang mga pagpapala sa aming mga buhay. Tunay, Panginoon, na hindi ito namin pinagsasawaan, Panginoon, sapagkat ang pagpapala mo'y patuloy sa aming mga buhay. Amang banal sa umagang ito, ingatan mo ang mga kapatid na hindi namin kasama ngayon. At kami na narito, Panginoon, ay buksan mo ang aming puso, ang aming kaisipan, at bigyan mo kami ng unawa, malalim na unawa, Panginoon, at pagkaunawa. Ipakumbaba mo ang aming mga puso, ang aming mga isipan, Panginoon, upang lalo naming malirip kung ano ang nais ipahayag ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, sapagkat ang mga malalalim na mga bagay ay ninanasa namin, Panginoon. The Spirit of God is searching the deep things of God. Opo, Panginoon, ang Espiritong taglay na ibinigay mo sa amin ay lumilirip ng mga malalalim na bagay ng Panginoon. Kaya sa araw na ito, Panginoon, mangusap kang muli at turuan mo kami sa mga bagay na dapat pa naming maalaman, na may kalaliman, Panginoon, upang mailiyo kami sa kalituhan. At gayon din ang mga kaibigan, kapatid, na may pagkalito sa bagay nito. Panginoon, naway buksan mo ang kanilang mga kaisipan at ang unawa, sapagkat ito ang tanda na ikaw ay nasa aming kalagitnaan at kami nililinis ng katotohanan ng iyong mga salita. Sa pangalan ni Yahushua, ang banal ni Israel, ito po'y aming kahilingan na mambanal. Amen. And amen. So, hindi na ako masyado magsasalita ng mga bagay na nangyayari, ano? Dahil nandiyan, sabi ko nga, magmasid kayo, magbantay kayo, dahil yan ang utos, di ba? Shall we say amen? Ang utos ng Panginoon ay magbantay nga kayo sapagkat hindi nyo nalalaman ang araw niyang oras. So, yung oras na nariyan ang kaaway, naghahari ang kaaway, at yung oras naman na tayo'y aagawin ng Panginoon. So, say amen. Kailangang mabantayan natin yon. Paano mo mababantayan? Kapag ka minomonitor mo yung araw-araw na buhay, kung ano ba ang nangyayari ngayon. Shall we say amen? Sa daigdig ng Espiritu, kailangan nag-update po tayo. Shall we say amen? Sabi nga ni Juan, maging ngayon nga, ay napakaraming antikristo. Sa panahon niya yun, sa panahon ni Juan, napakaraming antikristo. Sa first seal, second seal, third seal, fourth seal, doon nakakabayo siya. Shall we say amen? At ito'y hindi lingid sa kanilang kaalaman. Shall we say amen? Dahil nagbabantay sila. Tama? So, ganun din naman tayo. Meron pang isang selyo na natatakpan po doon, na inililihim pa. Pero, paano natin mamamonitor yan? Yung kaganapan dyan. I-monitor natin yung presenting araw na ito.
Dahil yun ang mga interpretasyon ng hindi ipinasulat. Shall we say amen? Amen. Kaya nga ang mga selyo, ang lihim ng mga selyo, kapiraso lang. Ang mababasa nyo lang diyan, when he opened the first seal, lumitaw ang white horse rider. The second seal, red horse rider. Then, third seal, black horse rider. Fourth seal, pale horse rider. Fifth seal, ganon din sa mga Hudyo. Kumilos ang kaaway. Sixth seal, wrath of God. Galit ng Diyos sa mga kaaway. Seventh seal, ito ngayon yung iniintay natin na mahayag sa atin. Tama? Hindi nga pinasulat eh. Ibig sabihin, diyan, wag mo nang masyadong detalyehin. Total, nandiyan naman ang mga anak ko. Binigyan ko na sila ng instruction na magbantay sa kanilang mga buhay para kung sekreto man yan at hindi mo maisusulat yan, mauunawaan nila yan. Dahil magmo-monitor sila sa panahon na yan ng opening of the seventh seal. Amen. Mahiwaga po yun, mga anak. Pero maglilink yan kung ano ang nangyayari sa panahon natin ngayon. Naintindihan natin? Ha? Maglilink lahat yun. Kaya yung mga katuruan dito, mga anak ko, mga kapatid ko, magduduktong-duktong lahat ito. Pati yung mga balita. Yung nga doon na nga tayo nagmo-monitor di ba? Yung pagdating ng yung pagpapakilala sa second beast, yung pagpapakilala sa first beast. Yung first beast medyo nasa ilalim pa di ba? Shall we say amen? Alam natin, middle of the week pa yun. Sekreto pa sa mga tao yan. Shall we say amen? Pero in-identify na ng Biblia kung sino ang kanilang magiging hari. Walang iba si Abaddon at sa Griego naman ay si Apollyon. Yun ang kanyang pangalan. So we say amen. So tayo, kailangan nakamonitor doon. Kaya nga sabi ng Panginoon, magbantay nga kayo, magbantay nga kayo. Ano kaya? Sa panahon na yan, ng 70 AD, kung hindi sila naniwala sa sinabi ng Panginoon, magsitakas kayo, huwag na kayong pumasok sa Jerusalem. Ano kaya kung binaliwala nila yon? Sigurado, mga anak, na may dakilang kapighatian. Yawa say amen. Pero yung mga iba nakatago, di ba? Yawa say amen. So, ganon din sa panahong ito, mga anak. Tayo'y itatago ng Panginoon sa presensya niya. At ang mga Hudyo naman, saan sila pinapatago? Flee onto the mountains. Tama? Amen? Tumakas kayo sa mga bundok. Kailan? Kapag nakita nyo na tumatayo na yan. Yung kaaway. Tama. Shall we say amen? So, sinong kailangan bantayan? Yung kaaway. Tama. Kasi meron siyang pinaplanong masama sa tao Naintindihan ba natin? Sabi ni Kristo, pag nakita niyo na yung kaaway tumatayo dyan sa Jerusalem, huwag na kayong pumasok. Sa gate, lumabas na kayo, tumakas na kayo. At kung kayo mayroong pagkakataong pantumakas, iwan na ninyo yung mga damit ninyo, magsitakas na kayo. So, ganun ang pagbabantay.
tinitignan natin, minamonitor natin. Teka muna, baka eto na. Shall we say amen? Pero ang nakikita natin ay second beast pa lang. Tama. Yung first beast, mabubuo sila yung 8 nations sa middle of the week. Yung 10 nations na yon. Agree kayo? Dahil dun pa lang sila binigyan ng autoridad ng beast in 1 hour. Doon lamang nabuo yun 10 nations na yun bilang beast system, beast nation. So we say praise the Lord. Kaya napakahalaga ng ating pagbabantay. Medyo si Israel ay parang nagkakaroon na ng unti-unting gap sa Amerika, no? Amen? So, mangyayari po yan, mga anak. So, yung panahon na hinihintay natin. So, dito yung gusto kong i-share sa inyo, no? Ito. John chapter 16 verse 13. Howbeit, when he, the Spirit of truth, is come, he will guide you into all truth, for he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come. So ito yung pagkaunawaan natin, unang-una sa Creator, pangalawa sa tagapagligtas, at pangatlo doon sa ministering spirit na yon na isusugo ng Panginoon. Basahin ko muna ito, Matthew 28 verse 19. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Spirit. Tatlong titulo, pero iisang pangalan ang pinapagamit. Shall we say amen? Iisang pangalan lamang ang pinapagamit. Dahil yung pagbabautismo, mga anak, ay nauwi sa isang pangalan lamang. Acts chapter 2 verse 38. Then Peter said unto them, Repent and be baptized every one of you in the name of Yahushua the Messiah. So yung Yahushua na pangalan ay ginamit, Amen? At yung kanyang pagkakilanlan, Messiah, ibig sabihin yung pinahiran. Pero yung redemptive name ay yung Yahshua. Baptize every one of you in the name of Yahshua for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Spirit. So yung pananahanan na yun ng Espiritu Santo, but in only one name. So say amen. Pero may tatlong nagpapahayag. So say amen. The Father, the Son of God, and the Holy Spirit. Hindi tayo nagtuturo ng Trinity. Pero mga pamamaraan yon, mga
kaparaanan ng Panginoon kung paano siya magpapahayag sa kaligtasan ng tao. John chapter 5 verse 43, sabi dito, I am come in my Father's name, and ye receive me not. So, anong maliwanag dito? Si Kristo, ang bugtong na anak, dumating sa sangkalupaan, mga anak. Hindi niya aktual na pangalan yon, kundi pansamantalang ipinagkaloob sa kanya ang pangalan ng Ama sa panahon ng pagtubos. So, say amen. Sabi dito, I am come in my Father's name, and ye receive me not. So, pangalan ng Ama pala yan. Yung dala-dala niyang pangalan. Naintindihan natin? Gusto ko lang idiin sa inyo to, no? Kasi maraming nalilito dito eh. Maraming nalilito sa kalagayan ng bugtong na anak eh. Lalo na kapag ka nagsasalita siya na I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Iniisip nila, siya na mismo yung Ama. Shall we say amen? Pero, tandaan natin, may sinasabi ang Panginoon na naparito siya para ipakilala ang Ama. Ha? Sabi niya dito, John chapter 10 verse 25, Yahshua answered them, I told you, and ye believe not, that the works that I do in my Father's name, they bear witness of me. Ibig sabihin lang, yung lahat ng mga pinapakita niya, yung mga ginagawa niya, gawa ito ng Ama. Itanong ko lang dito sa verse 32, Yahshua answered them, many good works have I showed you from my Father. So, you see, kanino nang galing? Yung mga ginagawa niya, piniperform niya sa kalagitnaan ni Israel, yung good works ng Ama, yung mga gawa ng Ama. Many good works have I showed you from, may pinanggagalingan, may pinagmumulan. Shall we say amen? Ha? Ito ay patungkol sa mga gawa, patungkol sa mga himala. The Son can do nothing but the Father dwelling in Him, He is the one doing the works. The Son can do nothing. So, ibig sabihin, bilang representasyon ng Ama, dala niya ang pangalan ng Ama, dala niya ang kapangyarihan ng Ama, dala niya ang salita ng Ama. Shall we say amen? Kaya maraming mga nalilito dito na sinasabi ng iba, siya mismo yung Ama. Dahil sa mga pananalita ng ating Panginoon. Shall we say amen? Ha? Dahil sa kanyang mga pananalita. Dito tayo mga anak sa Deuteronomy chapter 18 verse 15. Sabi dito, no? Sabi dito, the Lord thy God will raise up unto thee. Yung Lord dito tingnan natin sa isang translation Deuteronomy 18:15.
Ayan. Sabi dito, yung tetragrammaton ang ginamit, ha? Your Elohim shall raise up for you a prophet. Yung prophet, capitalize, oh. Sino yung tinutukoy dito? Si Yahushua. Yung bugtong na anak. Ha? From your midst, from your brothers, listen to him. Makinig kayo sa kanya. Ayan, dito sa isang version. I will raise them up a prophet from among their brethren like unto thee. Kagaya ni Moises na isang propeta. And I will put my words in him. Shall we say amen? Sino yung tinutukoy dito na yung salita ng Ama ay ilalagay sa kanyang bibig? At ito ay isang propeta, capitalize yung salitang propeta dito. And he shall speak unto them all that I shall command him. Shall we say amen? Ang ibig sabihin lang nito, ang ating tagapagligtas na si Yahushua, ang Messiah, ay binigyan ng kapahamalaan para salitain kung ano ang nais salitain ng Ama. Shall we say amen? Ayan ang pinaglalaban nila lagi. I am the Alpha and the Omega. I am the beginning and the end. Yan ay autoridad na ipinataw sa bugtong na anak para salitain ang salita ng Ama. I will put my words in his mouth, and he shall speak unto them all that I shall command him. And it shall come to pass that whosoever will not hearken unto my words, salita ng Ama, which he shall speak, yung propetang darating na yon, in my name, I will require it of him. Shall we say amen? So, ibig sabihin, mga anak, itong bagay na ito ay natupad sa kabuuan, na ang sabi ng Panginoon, ang mga salitang ito ay hindi nanggagaling sa akin, kundi sa Ama na nananahan sa akin. Shall we say amen? Dito kasi nalilito ang karamihan, lalo na sa mga end-time follower, end-time message followers. Na kapag ang Panginoon nagsalita na ng mga bagay ng I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. I am the door. I am the way. I am the resurrection. I am the life. That is the words of the Father. Shall we say amen? Naintindihan natin? Autoridad yun para salitain ng bugtong na anak. Dahil sa panahon pa lang ni Moses, inihula na itong propetang darating na ito. At ilalagay ng Ama yung kanyang mga salita at kautusan
sa kanyang bibig. Exodus chapter 23, verse 20. Ito'y patungkol sa bugtong na anak, ano? So, say amen. Bilang son of man, bilang prophet. Amen? Ha? Son of man is a prophet. Ito naman. Behold, I send an angel. Kanina, prophet. Ito naman, angel. Before thee, to keep thee in the way, and to bring thee into the place which I have prepared. So 22, beware of him, and obey his voice. Provoke him not, for he will not pardon your transgressions, for my name is in him. Kanina, huwag niyo sayangin ito, mga anak, ano? Kasi baka mamaya dumating ang oneness, mahilo kayo. Ito'y nagpaulit-ulit ako dito. Pero may purpose ito. Dahil may mga bagay ako nakikita dito. Kanina, yung presence of God, yung Word of God, ilalagay yung mga salita at kautusan kay Yahushua ang pinairan. Ngayon naman ito, an angel. So say amen. Behold, I send an angel. Isa lang, ha? Naintindihan natin? Huwag yung baliwalayan nito. Baka mamaya lumipad sa kaisipan ninyo. Napakahalaga nito. Ha? Kasi hindi na ako magme-mensahe na napakahaba, mga anak. Kulang ang oras natin. No? Mag-12 na pala. 11:30 lang yung usapan natin. Ano? Puro diretsuhan na to. I send an angel before thee to keep thee in the way and to bring thee into the place which I have prepared. Beware of him and obey his voice. Provoke him not, for he will not pardon your transgression. For my name is in him. Yung pangalan ko ay nakinino? Nasa anghel. Kanina, anong magkakasabi? Yung salita ko, yung pangalan ko ay nasa propeta. Ngayon naman, nasa anghel. Ngayon, duduktong ngayon yan. Doon sa... marami siguro nagdududa dito. Revelation chapter 22. Ito. Verse 6, and he said unto me, these sayings are faithful and true, and the Lord God of the holy prophets sent his angel. Singular angel. Hindi ba't may pangakong anghel? Shall we say amen? Na ilalagay niya ang kanyang salita, ang kanyang pangalan sa anghel na ito. To show unto his servants, fivefold ministry, the things which must shortly come to pass. Nagsalita uli yung anghel. Behold, I come quickly. Ano ibig sabihin yan? Natupad ba? Yung sinabi ng Panginoon, ilalagay ko ang salita ko, ang utos ko sa anghel. Natupad ba? Amen. Behold, I come quickly. Blessed is he that keepeth the sayings of the prophecy of this book. Alam niyo, pag naintindihan natin to, matatapos ng pagkalito sa end time eh. Alam niyo, ibig sabihin, masesettle lahat yun eh. Kailangan bubuuin mo lang ang kwento ng Biblia. Kasi kapag tumutok ka lang sa isang portion, hindi mo mabubuo ang kwento.
Shall we say amen? So pumunta ka muna doon sa pangako. May pangakong propeta, magsasalita ng salita ng Ama. Yung propeta na yan, may dala-dala yung pangalan ng Ama. Ngayon naman, isang anghel. Dala ang pangalan ng Ama. Dala ang salita ng Ama. Shall we say amen? Kaya nga sabi doon ng Panginoong Isus, baptizing them in the name of the Father. Wala nang duda yun. Walang iba kundi ang Ama sa langit. Tama? And of the Son. Sino yun? Eh di yung bugtong na anak. Ibig sabihin yung name of the Son, the same name of the name of the Father. Tama? And of the Holy Spirit. Sino yung Holy Spirit na yun? Angels are spirit. Tama? Sino yun? Yung gumamit ng pangalan ng Ama, itong anghel na ito. Shall we say amen? Tingnan nyo, ginamit ng anghel yung pangalan ng Ama. Kasi yung pangalan ng Ama ay yung pangalan na ibinigay sa anak. Dahil yung anak, hindi niya yan tunay na pangalan. Kaya nga sabi niya, naparito ako sa pangalan ng Ama. E di ibig sabihin, hindi yan ang tunay niyang pangalan. Pansamantalang pangalan lamang niya yon. Dahil Revelation chapter 3 verse 12, mayroon siyang bagong pangalan. Tama? Amen. Ano sabi ng anghel? Behold, I come quickly. Blessed is he that keepeth the sayings of the prophecy of this book, the book of Revelation, the book of seals, the book sealed with the 7 seals. And I, John, ito kwento naman ni Juan to, si Juan ang nagsasalita. I saw these things and I heard them. And when I heard and seen, I fell down to worship before the feet of the angel, singular, which showed me these things. Then said he unto me, nagsalita yung anghel, see thou do it not, for I am thy fellow servant. Ako'y kapwa mo alipin, sabi doon. And of thy brethren and prophets, and of them which keep the sayings of this book, worship God. Sambahin mo ang Diyos sa langit. Iisa lang yung dapat sambahin na Panginoon Diyos eh. Tama? Isa lang. Yung nasa langit. Eh ngayon, bumaliktad ang iba eh. Ang sinamba bilang Diyos, yung anak eh. So, say amen? Sambahin mo ang anak bilang anak. Sambahin mo ang Diyos bilang Diyos. Tama? Amen? Minsan nagpapasalamat tayo sa anak. Minsan nagpapasalamat tayo sa Ama. Dahil, for God so loved the world that He gave His Son. Yung Son na yan, na naging masunurin sa Ama. Tama? Kasi kung hindi naging masunurin ng anak, pahamak tayo lahat. Shall we say amen? Magpasalamat tayo dahil ginanap niya ang kalooban ng Ama. Naging masunurin siya sa Ama. Napakahalaga kasi na maunawaan natin ang greatest mystery of the Bible. Makikilala mo ang Ama, makikilala mo ang anak, makikilala mo yung Holy Spirit. Ang ginawa ng mga tao ngayon, ginawang 3 eh. Dinivide ang Diyos, ginawang 3. Na ito'y malaking pagkakamali sa daigdig ng simbahan. There is only one God, the Creator and the Redeemer. Amen? Redeemer din siya eh. Dahil yung lahat ng katangian ng Ama ay nanananahan, namamahay sa bugtong na anak. Ituloy ko yung pagbasa para hindi mawala yung yung context. And he said unto me, seal not the sayings of the prophecy of this book, singular book, for the time is at hand. Kaya napakahalaga na ito, tutukan natin yung book of Revelation eh. Shall we say amen?
Seal not. Huwag mo lang tatakan, Juan. Ipinakita na sa'yo. Huwag mo lang isara. Yan ang ibig sabihin nun. Seal not the sayings of the prophecy of this book, for the time is at hand. He that is unjust, let him be unjust. Ang nagsasalita dito yung anghel, ha? And he which is filthy, let him be filthy still. And he that is righteous, let him be righteous still. And he that is holy, let him be holy still. And behold, dukto ng anghel, I come quickly. Sino ba iniintay natin? Ang pagbabalik ng Ama. Tama. Shall we say amen? Natural, dumating yung anak, kasama niya yung Ama kasi nananahan nga sa kanya eh. Di ba? The Son can do nothing but the Father that dwelleth in Him. And behold, sabi ng anghel, I come quickly. Pero itong mga salitang ito, on behalf of the mediator na. Tama? Shall we say amen? On the behalf of the mediator. And behold, sabi ito, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. Pananampalatayang may gawa ang hahanapin eh. Shall we say amen? Kasi yung pananampalatayang tumatanggi sa katotohanan, pananampalatayang tumatanggi sa kanyang tagapagligtas, hindi yan pananampalataya. Yan ay gawa ng laman. Shall we say amen? Kaya kailangan tayong panahanan ng banal na espiritu eh. Shall we say amen? Si Pedro kaya tumanggi dahil wala pang bumababang espiritu ng pangako. Shall we say amen? Sana malinaw sa atin ito. Kasi baka isipin naman ng iba, bakit si Pedro tumanggi? Pwede rin pala ako. Shall we say amen? Kapag may Espiritu Santo ka na namamahay sa'yo, wala daw sumusumpa kay Kristo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Kapag nandun yung Espiritu Santo na yan, ite-testify mo siya, sasambahin mo siya, pupurihin mo siya hanggang kamatayan yan. Pinakita na yan eh, di ba? Sa mga martyred, shall we say amen? Sa mga martyred saints, pinakita na yan. Anong sabi ng anghel? I come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. I am the Alpha and the Omega. Si Kristo nagsalita, I am the Alpha and the Omega. Ngayon naman yung anghel. Shall we say amen? The beginning and the end, the first and the last. Blessed are they that do His commandments, that they may have right to the tree of life, and may enter in through the gates into the city. For without are dogs and sorcerers, and warmongers, and murderers, and idolaters, and whosoever love and make it a lie. So 16, no? I, Yahushua, tama ba? Have sent mine angel. Nagsasalita siya on behalf of Yahushua. Tama? Pero ang pagkakasalita niya kay Juan, akong si Yahushua, ay sinagsugo ng anghel. Sino yung anghel na yon? Yung kausap ngayon ni Juan. Shall we say amen? Hindi ba niluluhuro nga ni Juan eh? Tama ba? At sabi doon ay, huwag mong gawin yan. Sumamba ka sa Panginoon Diyos. Tama? The same angel
yung kausap ni Juan. Joshua, have sent mine angel to testify unto you these things in the churches. I am the root and the offspring of David, and the bright and morning star. And the Spirit and the bride say, Come. Let him that heareth say, Come. Ganun lang kasimple ang rapture eh. Di ba? Ganun lang kasimple ang resurrection. Lazarus, come. Come, Lazarus. Ganun babangon ng mga patay at tayo papalitan ng malawalating katawan. Shall we say amen? The Spirit and the bride say, Come. Come, Lord, come, come. Sabi naman ni Lord, Come. My wife, come. Tayo naman, my husband, come. Amen. Nakasulat na dito eh. The Spirit and the bride saying, Come. Simple, di ba? One word. Amen. And let him that hear it say, Come. Kaya ikaw ay nakapakinig ng salita ng Panginoon, nanampalataya ka sa puso mo. Come, Lord, come. Come. This world is not my home. Shall we say amen? And let him that is thirst come, and whosoever will, let him take the water of life freely. Ano yun? Yung mga salita ng Panginoon na nagbibigay buhay sa atin. The word of sanctification. Sinasanctified tayo. Nililinis tayo ng ating pananampalataya. Ganun lang pala kasimple yun. Napakaraming theologians, napakaraming marurunong sa Biblia, pero napakasimple ng unawa. Amen! For I testify unto every man that heareth the words of the prophecy of this book, if any man shall add unto these things, God shall add unto him the plagues that are written in this word. And if any man shall take away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part out of the book of life, out of the holy city, and from the things which are written in this book. He which testifieth these things said, Surely. Yung nagpapatotoo na yun. Sino yung nagpapatotoo sa book of Revelation? Sining isusugo ni Kristo, sabi niya, I will send you the Comforter, and He will testify of me. Shall we say amen? And He will show you things to come. Amen. Ito na ngayon, nagtitestify na yung anghel sa mga servants. Unang-una na kay Juan. He which testifieth these things said, Surely I come quickly. Amen. Even so, come Lord Yahushua. Balik tayo sa Revelation chapter 1. Humaba na nga ako, no? Mga anak, no? Revelation chapter 1 verse 1. The revelation of Yahushua, the Messiah, which God gave to him. So may pinagmulan ng pagkaunawa ng mga pahayag, and that is God. Tama? Ibinigay kay Kristo. Kaya nga tinawag itong the revelation of Yahushua. Tama? The Messiah. Which God gave to him to show unto his servants, sa fivefold ministry, things which must shortly come to pass. Yung mga mangyayari sa harapan, kailangan yun. Dahil kung wala tayong kamalayan sa pagpapahayag niya, masusumpungan tayong mangmang. Shall we say amen? Kailangan natin ng pahayag eh. Alam naman natin, kapag mangmang, maiiwan sa rapture.
Kailangan may seal of God tayo sa ating mga foreheads. Shall we say amen? Dito, pahahalagaan mo yung mga sinasabi ng aklat na ito. Dahil kapag binaliwala mo ito, may iwan ka sa rapture. To show unto his servants things which must shortly come to pass. And he sent and signified it by his angel unto his servant John. Kaya nga yung anghel na yan dumating, di ba? In the name of the Father. Tama. Si Yahushua dumating in the name of the Father. Tama. Father, Son, Holy Spirit. Yung name na ginamit dyan, that is the name of the Father. Isaiah chapter 9 verse 6. Tingnan niyo ito mga anak, For unto us a child is born. Unto us a son is given. And the government shall be upon his shoulder. And his name, ano yung pinag-uusapan natin ngayon? Yung name. Shall we say amen? Yung name ang pinag-uusapan natin ngayon, His name shall be called. Yung pangalan niya, tatawaging Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Ngayon, sabi naman ng iba, tignan mo, yung pangalan niya, pangalan ng Ama. Hindi naman sinabing yung bata ang Ama Shall we say amen? Ang sinabi dito, yung pangalan ng bata, pangalan ng Ama. Pangalan ng Diyos, yung pangalan ng bata. Maliwanag ba? Amen. Kaya nga, alam niyo, ang Diyos napakatalino Kaya nga yung mga pantas, ginagawa niyang mangmang Pero yung mga mangmang, ginagawa niyang wisdom. Shall we say amen? Bakit ganyan na nangyayari sa mga seminaryo? Hanggang sa humantong na ang kanilang Diyos ay 3. Yung isa naman, hanggang sa humantong, yung Ama ay yun din ang anak. Shall we say amen? Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Pero iisang name lang ang ginamit. At yung name na yun, tandaan ninyo to, yung name na Yahushua, that is the name of the Father. So say amen. Pinagamit sa bugtong na anak. Tama ba ako? Sabi dito ulitin ko, buuin ko in chapter 9, verse 6 and 7. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Of the increase of his government sa millennium, and peace shall be no end upon the throne of David and upon his kingdom, to order it and to establish it with judgment and with justice from henceforth even forever. The seal of Yah, the seal of the Lord of hosts will perform it. Tingnan na nga natin yon. Isaiah 9:6.
Sa isang translation, no? Ang ginamit po doon sa verse 7, of the increase of His rule and peace there is no end, upon the throne of David and over His reign, to establish it and sustain it with right ruling and with righteousness from now on, even forever. The ardor of tetragrammaton ang ginamit Ha? Tetragrammaton ang ginamit. The ardor of Yah of hosts do with this. O pagkakatagalog, upang alalayan ng kahatulan at ng katuwiran mula ngayon hanggang sa magpakailanman, isasagawa ito ng sikap ng ginamit Panginoon. Pero sa original, ang ginamit doon ay tetragrammaton. Ibig sabihin, yung pangalan ni Elohim. Naintindihan natin? Ha? Amen. So yung pangalan na yun, tatawagin, yung pangalan na yun, hindi yung bata, yung pangalan na yun, nung bata ang tatawagin, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan, tagapayo. Hindi mismo yung bata, tama? Kasi yung bata mismo, nung lumaki na, siya rin na nagsasabi, ako'y walang magagawa na anuman, maliban na ang Ama. See? Na nananahanan sa akin, siya ang gumagawa nito. Tama po? Ha? Amen. Ang Ama ang gumagawa ng lahat. Kaya yung pangalan na yun, name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, babagsak yan sa isang pangalan lang, yung pangalan ng Ama, na ipinagamit sa bugtong na anak. Dahil pagdating ng panahon, ang bugtong na anak ay may bagong pangalan. Revelation chapter 3, verse 12. Him that overcometh will I grant, will I make a pillar in the temple of my God, and he shall go no more out, and I will write upon him the name of my God. May God siya, tama? Shall we say amen? So, imposible na yung mighty God na yun ay referring to the child, tama? Amen? Amen. So, ibig sabihin, talaga doon yan naka-refer sa name of the child. Ulitin ko, him that overcometh will I make a pillar in the temple of my God, and he shall go no more out, and I will write upon him the name of my God. Si Kristo po nagsasalita dito. May God siya, may Ama siya. And the name of the city of my God, which is New Jerusalem, which cometh down out of heaven from my God. Ibig sabihin, mga redeemed saints yung bumababa doon. And I will write upon him my new name. Shall we say amen? Si Kristo nagsasalita. May bago ba siyang pangalan? Meron Bakit kailangan baguhin? Kasi nga, ang sabi niya, I have come in my Father's name. Shall we say amen? Dala niya. Sabi pa niya, ipinakilala ko, Ama, ang iyong pangalan sa kanila. Shall we say amen? Pero pagdating ng araw,
Yung palang pangalan niya, pansamantala lang, ano? Tama. Pero, darating ang panahon, dito kasi magre-restore ng pure language eh. Ang pure language i-restore sa panahon ng pamumuno ng 12 tribes. Ha? I-restore ang pure language at ang gagamitin ay yung tamang pangalan. At yung pure language, hindi lang tamang pangalan na i-apply sa mga banal at sa Ama. Then, dito magsisimula, tuturuan sila ng katuwiran. Basahin na lang natin, ano? Total, maaga pa naman eh. Nasanay naman tayo umuwi ng... Pero konti lang, huwag kayo mag-alala. Konti lang. Ito pa, ano? Ito muna. Zechariah chapter 14, verse 9. And the Lord shall be king over all the earth. In that day there shall be one Elohim, or one Lord, and His name one. Shall we say amen? Sino yun? Yung name one na yan, it is the same name. Gagamitin muna yung pansamantala. Pero, habang ini-restore ang pure language, mga anak, mga kapatid, dahil alam na natin, may pahayag na tayo na yung pangalan na yan na kanyang ginamit ay ang pangalan mismo ng Ama. Kaya His name one. Tama. At dun lamang siya magpapalit kapag in a right time na sinasabi niya na meron siyang bagong pangalan. Hanggang ngayon, hindi pa natin alam yun kung ano yung bagong pangalan niya. Tama. Amen. Pero ngayon, sa ngayon, ang pagpapakilala niya, yung ginagamit niyang pangalan, sabi niya, I have come in my Father's name. John 10:25, Yahushua answered them, I told you, and ye believe not the works that I do in my Father's name. They bear witness of me. Kaninong pangalan? In the name of the Father. Tama. So, Zephaniah chapter 3, verse 9. For then I will turn to the people, yung buong kaharian na yon sa millennium, a pure language that they may all call upon the name of the Lord to serve Him with one consent. Zephaniah chapter 3, verse 9. So, ang ginamit po ay tetragrammaton. Ayan. Sabi dito, for then I shall turn unto the people a clean lip. Ayan, clean lip. So that they all call on the name of, yan, tetragrammaton. His name is Yah. Shall we say hallelujah? Amen. Kaya na-reveal sa atin niya kung anong pangalan ng Ama. Because of hallelujah. Shall we say amen? Amen. Because of hallelujah. So, kailangan pala natin ng part 2, no?
Ang dami dito nakalista, hindi ko pa nababanggit. Sa susunod na lang yan, ano? Ha? Kapag ka nilinis na pala yung mga labi ng mga tao, ng mga banal, sabi dito, for then I shall turn unto the people a clean lip, so that they all call on the name of Yah, to serve Him with one consent. Shall we say amen? Shall we say praise the Lord? So yung bagong pangalan, hindi pa hayag kasi pinipilit ako ng tao Anong pangalan ni Kristo ngayon? Ayan. Basta't ang atin lang, ang may bibigay natin, na parito siya sa pangalan ng kanyang Ama. Malinaw? Shall we say amen? Naparito siya sa pangalan ng kanyang Ama. Miski yung anghel na yon, yung comforter na isinusugo. Di ba? Sabi ng anghel, ako yung si Yahshua ay madaling magbabalik. Naintindihan natin. That is the great mystery. Doon itinago kung sino ang Ama at kung sino ang Anak. Doon, kailangan yung name na yun Yun ang susi Naintindihan ba ninyo? Yung name, nandun ang susi. Kapag mali ang paggamit mo sa susi, kita mo yung name niya, Everlasting Father, ibig sabihin, yung anak ay siya yung Ama. Ganun ang kaisipan ng tao di ba? Hindi nga yung child ang binabanggit Yung name of the child is the Everlasting Father, the Everlasting God. So, kailangan maintindihan lang yon. Kailangan maging balanse tayo sa bawat salita ng Panginoon. At mahalin natin. Siya po ang katotohanan at hindi po siya nagsasalita ng kasinungalingan na meron siyang Ama. Paliwanag. At meron siyang isinugo na isang anghel na magsasalita naman ng kanyang mga salita. Di ba? Binasa natin kanina. Ulitin ko. Ulitin ko sa loob ng tipan ay pinangako ito, mga anak. Ito. Sabi dito, Deuteronomy chapter 18, verse 15. The Lord thy God will raise up unto thee a prophet from the midst of thy brethren, like unto me. Unto him ye shall hearken, sa kanya kayo makinig. Sa 18, I will raise them up a prophet from among their brethren like unto thee, Moses. And I will put my words in his mouth, and he shall speak unto them all that I shall command him. Prophet, pinangako, the Son of Man. Exodus chapter 23, verse 20, behold, I send an angel. Angel naman ngayon. Comforter. Holy Spirit. Shall we say amen? I send an angel. Ayan, yung angel. Kino-comfort si Daniel. Si Michael, kino-comfort si John sa Isle of Patmos. I send an angel before thee to keep thee in the way, to bring thee into a place which I have prepared. Sa 21, beware of him, obey his voice, provoke him not, for he will not pardon your transgressions
For my name is in Him. Malinaw? Pinangako na yan sa lumang tipan. Ang kaganapan ngayon sa aklat ng pahayag at sa unang pagparito ng Son of Man. So, say amen. Purihin ng Panginoon. At hanggang dito na lamang po, mga anak. I hope na lalong naging klaro ang mga bagay na ito. No? At kung may mga tanong po tayo, ay malaya po kayo magtanong sa bagay nito. Pasalamat po tayo. Ama namin, banal at makapangyarihan sa lahat. Muli kaming nagpapasalamat sa mga salitang ito na minsan